So hello guys, welcome back to my YouTube channel again. So guys, if you're watching this, please don't forget po to like and subscribe to my YouTube channel. Please don't forget po to hit the bell notification para updated po kayo sa aking future videos. So yes guys, thank you so much po for those people po na nag-subscribe po while watching my YouTube. And guys, alam niyo po ba na malaking tulong na po yan sa akin at nakaka-inspired po na gumawa ng YouTube videos or tutorial kapag po madami pong subscriber. And now I hit 6,800 subscriber. Thank you so much po. So guys, let's continue. Yung pag-uusapan po natin ngayon is about po NBI. So, kasi as you can see po, as you can tell po sa aking mga videos, lahat po ng mga topic ko or tutorial ko is about po, kinuha ko po siya sa mga comment section. Kasi nga po guys, paulit-ulit po yung mga tanong. So, what I did po, sinasum up ko po siya, tapos ginagawan ko po siya ng videos. So, ngayon po guys, yung pag-uusapan po natin ngayon is, kailangan pa po ba ng NBI sa pagkuha po ng passport? So, yan po yung ating pag-uusapan ngayon. So, yung mga katanungan na, ma'am, kailangan pa po ba ng NBI sa pagkuha ng passport kahit meron na po akong primary ID? Ma'am, kailangan pa po ba ng NBI tapos meron lang po akong electronic Philippine National ID? So, sasagutin po natin yan ngayon. So, guys, kung meron na po kayong primary valid ID such as SSS, driver's license, UMID, postal ID, or anything po na, ang tawag nito, primary ID, hindi nyo na po kailangan ng NBI. Kasi, alam nyo na po ngayon, di ba, na yung required lang na DFA ay isang valid ID, PSA birth certificate, at saka online passport appointment. Yung confirmation ng online passport appointment. So, kung meron na po kayong primary valid ID, hindi nyo na po kailangan ng NBI. So, less hassle po yan sa inyo. Plus po yan sa inyo na hindi nyo na po kailangan ng NBI. Kasi nga, di ba, kailangan nyo pa magbayad ng NBI, kailangan nyo pa pumila. But naman, kung gusto nyo pumunta po ng abroad, kung kukuha po kayo ng NBI as preparation in case nahanapan kayo na DFA, then much better po. Kasi magagamit nyo naman din po yan in the future kung pupunta po kayo ng abroad. But, I will say it po, pag meron na po kayong primary valid ID, any list po of primary valid ID na acceptable po ni DFA, hindi nyo na po kailangan ng NBI. Now, kung meron lang po kayong electronic Philippine National ID. Alam niyo po yung electronic national ID, electronic Philippine National ID, yun po yung pinapaprint lang, hindi pa talaga yung plastic na ID. Alam niyo po yun? So, kung meron po kayo yun, siguro hahanapan po kayo ng supporting documents. So, kung meron kayong electronic national Philippine ID, yun po ay kailangan yung kumuha ng NBI as a supporting documents po for your application. So, kumbaga, kukuha kayo ng NBI as a supporting documents po ng inyong valid ID. Nakuha nyo po yun. So, and then, kapag naman po guys, kayo ay late registered, yung PSA birth certificate nyo. Take note po ha, late registered yung PSA birth certificate nyo. Kailangan nyo po ng dalawang primary valid ID. At the same time, kailangan nyo din pong kumuha ng NBI as supporting documents. Now, ma'am, bakit po kailangan namin ng dalawang valid ID tapos NBI? Kasi guys, ito yung nangyari. One of my client, late registered po siya. Meron po siyang isang primary valid ID. So, yung nangyari po, pumunta po siya during appointment. Eh, kasi nga, late registered siya, that was like, mga 10 years ago, ganyan. Ganyan yung scenario niya. Sinabihan po siya ni DFA na kailangan niyang another additional primary valid ID. Tapos, kailangan niyang kumuha ng NBI. So, sinabi niya sa akin na, ma'am, pag late registered po, kailangan po ng dalawang valid ID at saka NBI.
to double check the record kasi mas risky nga po kapag late registered po kayo. So, if ever na kayo po ay late registered, kailangan nyo po ng dalawang valid ID, primary valid ID. Kung alam nyo po ano yung primary, nasa list po ng aking previous vlog, paki-ano na lang po, paki-scan na lang po doon sa previous videos ko. Nandun po yung list of primary ID. Tapos, isang NBI. So, but, if hindi po kayo, ang tawag nito, late registered, so one valid ID is fine. PSA birth certificate, confirm online appointment. Good to go na po kayo. Hindi nyo na po kailangan ng NBI. So, in other words, NBI is not necessary sa pag-apply po ng passport. Unless, kung ikaw ay merong electronic Philippine National ID or ikaw ay late registered. So, sana nasagot ko po yung mga tanong nyo na kung kailangan pa po ba ng NBI sa pagkuha po ng passport. So, my answer po doon is, it's not necessary, it's not required kung ikaw po ay hindi late registered at kung ikaw po ay meron ng isang primary valid ID. Kailangan lang po ng NBI kung ikaw po ay meron lang electronic Philippine National ID at kung ikaw po ay late registered. Late registered yung PSA birth certificate nyo. Kasi mas maselan po pag late registered yung birth certificate nyo. So, that's it guys. And I hope nalinawan po kayo. And I hope it's cleared po yung pag-explain ko sa inyo na not necessary na po. Hindi na po required si NBI sa pagkuha po ng passport. Kasi nga po, isang valid ID, isang primary valid ID na lang ang kinakailangan ni DFA sa pagkuha po ng passport. So guys, if you have some question, please don't forget to leave your comment down below. And guys, please don't forget po to subscribe because nakakatulong po talaga yan to make me inspired to create more videos. So, thank you so much guys. Goodbye!